kahit anong paraan para lang sa mga anak. May anak po akong special child na talaga dahil po sa isang kaibigan din na handang tumulong din po sa sitwasyon ko kasi talagang nakikita naman din po yung sitwasyon ko. Hello. Hi. Kumusta? Tatrabaho pa po ako dahil nga hindi niya na naibibigay yung pangangailangan ng mga anak ko. Nagkakasakit yung mga anak ko. Tapos yung time po na manganganak na po ako, doon na po nasira yung pamilya ko. Sobra. Lalo na po wala ka naman po ibang manalapitan. Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kaibigan, yun na nandito tayo muli sa isang barangay sa Donsol, Sorsogon pa rin, ano? At mayroong inilapit sa atin na isang single mom. At may anak daw po ito na special child. Kaya mga kalingap, mga kaibigan, tara samahan nyo ko para malaman natin kung ano ang kwento ng single mom na ito. Yan mga kalingap, dito tayo kay Ginilyn daw po ang pangalan na ito. Ayan, yung kanilang bahay. Ayan. Hello po ate. Tao po. Ayan, ikaw ba si Ginilyn? Opo, sir. Ilan taong ka na ate? 36 po. 36. Ilan ang anak mo? 4 po. Asan si Mister? Wala na po. Ah, Kabilang bahay na. nangabilang bahay. Inyong bahay to ate? Hindi po. Sa kaninong Sa bahay? lolo po namin. Ah, okay. Ayun yung kusina nila, mga kalingap, mga kaibigan. Maaga kasi tayo rito, no? Siguro mga alas 7. Ayan. Kusina. Ito, anak mo to ate? Opo, yan po yung special child ko po. Special child. Opo. Ilan taon na siya? 10 years old po. 10 years old. Anong pangalan niya? Kasi Joel Jr. po. Joel. Lalaki siya. Po, nakasuot ng pampaba. Naku nga, nakasuot pang babae. Hello. Hi. Kumusta? Okay lang. Si Pambi. 10 years old siya ate. Ano yung karamdaman niya? Down syndrome po. Ano yung ano yan? Inborn? Inborn po siya. Okay. So ate, dito tayo. Kwentuhan muna tayo. Okay lang ba sa'yo? Opo. Sige, dito ka po. May naglapit kasi sa akin ate na kung pwede doon na pasyalan kita, no? At siyempre bilang isang naglilingap ng mga pamilya dito na yakap-yakap ng kahirapan, kahit na sabi ko nga kahit anong oras basta nakikita kayo, pupuntahan at pupuntahan. At yun nga mga kalingap, mga kaibigan, medyo anong panahon, masama yung panahon pa rin, maulan. At ayan yung aking kapatid, akay-akay ko. So ate Ginilyn, si mister mo nasaan ba sa ngayon? Ano po siya? Nagtatrabaho po siguro po siya sa Daraga po. Sabi mo nangapit, ano ba? Nangapit bahay. Nangapit bahay. Anong naging dahilan? Pwede ba naming malaman kung anong naging sanhi? Anong naging dahilan? Kasi po dati po okay naman po kami. Siguro
2, 3 na po yung anak namin po. Okay naman po kami kasi nagkakabatan po siya. Dito lang po siya nagtatrabaho, hindi po siya nakakapag-umpisa pa magtrabaho kung saan. Tapos nag-start po yun na nakapagtrabaho po siya sa hardware nga po. Siguro po yun, sa mga ano po siya, ano-ano, reto-reto po, ganyan. Hanggang sa nagkapalagayan po siguro sinda ng loob ng babae. Doon po nag-umpisa yon, yung time na umuwi na po siya dito, 2:00 na po ng umaga, o kaya 7:00 na po ng umaga. Galing din po ako sa trabaho, uwi ako, yung mga anak ko hindi pa kumakain kasi wala pa siya. Yun po, nag-umpisa na po yung gano'n na po yung nangyari po sa amin hanggang po sa gano'n na po naging time po nung buntis pa po kasi ako nun nung nangyari ito. Hindi ko nga po, wala naman akong ginawa. Basta ganun po nangyari sa amin. Buntis ako noon. Nagtatrabaho pa po ako dahil nga hindi niya na naibibigay yung pangangailangan ng mga anak ko sa pagkain, sa araw-araw na sa baon. Nagkakasakit yung mga anak ko. Lahat. Ako po gumagawa ng paraan para lang maibigay ko yung pangangailangan ng mga anak kong nag-aaral. Yung mama ko nga po, yun na rin po ang gumagastos po sa akin. Pagkain, minsan baon ng mga anak ko. Tapos yung time po na manganganak na po ako, mama ko, na dapat siya po yung nandoon sa side ko na mag-aalaga sa akin, mag-aantabay sa akin. Lalo na po CS ako. Wala siya nung mga time na yun. Dahil lang po sa pagtatrabaho niya sa hardware, nasira yung pamilya namin dahil lang po umpisa po doon. Nawalan po siya ng time sa mga anak niya. Yung tipo po na kada sahod niya, may nabibili po siyang pagkain sa mga anak niya. Point na dumating po siguro na gano'n na na sila nung babay niya. Yun, doon na po nasira yung pamilya ko. Kasal ba kayo ng asawa mo? Hindi man po. Tinatanong ko nga po siya. Sabi ko, ano ba nagawa ko sa'yo? Wala naman ako ginawa sa'yo. Di naman ako nagloko sa'yo. Nakontento ako sa kahit anong maibigay mo sa amin. Sabi ko nga po, okay lang sa amin kung wala kang maibigay. Di ko kami mabigyan ng maayos na bahay o ano pa man. Basta, importante sa akin, kompleto kita. Mabigyan mong oras ang mga anak mo. Kasi hindi naman po ako yung babae na hingi dito, hingi doon, pabili nito, pabili noon. Hindi naman po eh. Ang importante sa akin, yung kompleto lang po yung pamilya ko. Na kumbaga hindi ikaw yung babae na materialistic Opo. na kung tawagin doon ay bill mo ko nun, bill mo ko niyan. Opo. Basta maibigay lang po niya yung mga pangangailangan ng anak ko. Okay na po sa akin yun. Pero may kontak pa kayo? Po. May kontak, kumbaga may komunikasyon kayo? Minsan po, tumatawag po siya sa kapatid niya. Tapos yung kapatid naman niya po, nagchat-chat po sa akin. Mm. Ikaw at ano yung trabaho mo dati? Sa Sowilicious po. Ano yun? Sa Sowilicious Thailand po, restaurant man po siya. Tapos siya, ano yung trabaho niya? Sa hardware po. Hardware talaga? Okay. Kasi, siyempre, ang ano natin dito, yung sitwasyon ng
pamumuhay ninyo. Taga saan ba siya? Taga dito rin po siya sa Donsol po. Taga dito rin sa Dunsol. Ano yung balita mo doon sa kinakasama niya sa ngayon? Ano po, buntis naman sa babae. Buntis na yung babae. Kasi, ang ano kasi dito, yung anak ninyong 4, may special child. Ilan taon ba yung pinakabunso nyo? 10 months po. 10 months? Nasaan siya ngayon? Sa Laguna po. Sa kapatid ko po. Bakit nandun? Pigpaampon ko po nga. Pinaampon ko po doon sa kapatid ko. Kung hindi ko man po yan itong gigibon, ay gagawin. Ano man po yung 3 ko pong anak. Wala pong magsusuporta. Pambaon na lang po sa araw-araw. Ano yung usapan ninyo ng kapatid mo? Doon sa anak mo? Dapat po kasi nung mangyayari po noon, ipapaalaga ko lang po sa kanya habang nagtatrabaho ako. Ngayon, gusto niya po, ampunin niya. Bakla po kasi yun. Ilang buwan na siyang doon? Ito lang pong June po. So, ang trabaho mo ngayon ate ay Ano po, dishwasher po sa Caridad po. dishwasher. Ilan yung nag-aaral sa mga anak mo? 3 po. 3. Pati ba ilan ba yung anak mo lahat-lahat? 4 po. 4. Pati itong special child nag-aaral din. Sa Okay. SPED po siya sa East. So, pag pumapasok siya, inahatid mo pa. Opo. Pag uwi niya, Hinihintay ko po siya sa school kasi ang pasok niya po is 7:30 to 8:30. grabe no. Tapos yung dalawa pa, anong grade yung isa? Yung panganay ko po is grade 6 po. Tapos yung 7 years old ko po, grade 1. Buti kaya mo ate. Kinakaya na lang po, sir. Kung hindi man po kakayanin, wala pa po. Piglalakasan ko na lang po ang loob ko. Para lang sa mga anak ko. Sa totoo lang po talaga, sobrang hirap talaga. Sobra. Lalo na kung wala ka naman po ibang manalapitan. Kaya nga po, dumating sa point na sa isang magulang, naisip ko, kinaya ko yung 3 anak kong mapalaki sa sarili ko. Tapos yung bunso ko na raw nahiwalay sa amin. Kahit nga po, sobrang sakit bilang isang magulang na ang kahuli-hulihan mong anak na isinilang din, nahiwalay po sa akin. Sobrang hirap po sa akin, sir. Kahit ayaw kong gawin, pero ginawa ko para sa 3 kong anak. Kaya yung grabe po ang hirap talaga. Lalo na kung solo-solo kang magbubuhay sa mga anak mo. Tapos pati magulang mo na dadamay sa na hindi naman dapat siyang magbuhay sa amin dahil may kanya-kanya na kaming pamilya. Kahit yung mama ko wala nang natitira sa kanya. Halos lahat ng sahod niya nauubos sa amin. Lalo na pag nagkakasakit yung mga anak ko. Lahat sa kanya.
Masakit sa kalooban na sumurso at hiwalay sa akin. Pero wala naman po ako choice kundi gawin po yun para lang mabigyan ko rin po ng magandang buhay man po yung mga anak ko. Ang mga magulang nyo, ate, kumpleto pa naman kayo. Opo, Nasaan yung papa mo? yung papa ko po sa kapatid ko sa Tondo. Wala rin dito. Yung mama ko lang po ang nandito. So, ibig sabihin, si papa mo nagtatrabaho sa Maynila? Hindi po. Sa kapatid ko lang po, doon po nakatira. Si mama mo, ano naman Yung yung mama ko po, trabaho? nakikipagtrabahohan po sa plaza, nagtitinda. Ay, Ayan. ito sabi kasi mo. Medyo naputol mga kalingap, mga kaibigan, kasi ito yung kanyang anak, ano, ay medyo, ayan, hello. Anong oras ang pasok niya, ate? Ano lang po siya, sir? Tuesday and Thursday lang po ang pasok niya. So ngayong araw, may pasok ka sa work mo? Meron po. Ay, papaano siya? Diyan po sa kapatid ko po, pag may ang pasok po kaya ng kapatid ko man, MWF po. Mm-mm. Monday, Wednesday, Friday. Tapos po pag Tuesday, Thursday po ay Friday, dinadala ko po sila sa mama ko sa tindahan ng pigatrabahuhan po ng mama ko. Yung kapatid mo ba na yun ang bunso niyo? Opo. Dito rin siya nakatira? Opo. Okay. So, sa ngayon ate, ano yung pwedeng maitulong sa'yo sa pamilya mo? Ma'am, siguro po, ano lang po siguro sa pag-aaral po nila. Kasi po, kahit na may trabaho po ako, hindi naman po kasi sasapat sa kanila yun. Lalo na po yung panganay ko po, mag-high school na. Talagang napakahirap po sa akin kung ano po ang yung po bang iniisip ko kung ano pa yung idadagdag kong extra income para lang matustusan ko lang po yung mga pangangailangan nila sa pag-aaral. May mga gastusin na rin ba sa ano nila? May mga bayad pa yung pinapasokan nila? Ano lang po sir, sa mga project lang po. Yun yan. Okay. Ito, wala bang bayad sa school niya? Wala naman po silang bayad sir kasi public lang naman po. Kumbaga na ano lang po sa mga project, ganyan. May mga project po. Tapos yung mga gamit po nila sa pagpasok. Pang ilan to siya? Pang ilan? Pang dalawa po. Siya yung pangalawa. Hello. Wala kang pasok sa school? Wala pasok school? Wala? Ayan. Kaway siya mga kaling, mga kaibigan. Bakit sinanay mo sa damit na pambabae? Hindi po. Paano po kasi sa sir, yung talagang maano siya, malikot. Kahit may damit na siyang maghuhubad, kuha naman po sa damitan, palit na naman. Tapos kahit ano yung makuha niya, yun ang isusuot niya. At kaya nga, sobra namang dami ng labahin ta. Mayat maya palit, Opo. Sa'yo ate, matanong ko lang no, may gusto ka bang panawagan dun sa ama ng inyong mga anak? Ng iyong mga anak? May gusto ka bang panawagan sa kanya? Wala po siguro. Kasi ginusto niya naman yun, sir. Ang importante na lang po sa akin ngayon,
yung mga anak ko mabigyan ko po sila ng maayos na buhay, mapag-aral ko po sila. Kontento na po ako dun, sir. Ikaw ate, baka mayroon ka pang pwedeng mahiling sa mga makakapanood ng kwento ng buhay kahirapan mo. Dito sa harap ng camera wala namang problema. Magbaka sakali tayo na may makatulong sa'yo. Kasi yung sitwasyon mo nga na ganito, pwede kang manawagan natin. Ah, kung sino man po yung mga makapanood po sa panawagan ko pong ito, siguro po ang hinihiling ko lang po yung matulungan yung mga anak ko sa pag-aaral nila, mga pagtapos po sila ng pag-aaral nila. Kasi yun lang naman po yung pangarap ko sa mga anak ko, mabigyan ko po sila ng magandang buhay, makapagtapos po sila ng pag-aaral. Kahit kaunting tulong lang para sa pag-aaral nila, okay na po yun sa akin. Malaking tulong na po yan sa akin bilang isang magulang nila. Makita ko lang po na makapagtapos sila ng pag-aaral nila. Yung tipo pong siguro naman po lahat ng magulang gagawin naman yung kahit anong paraan para lang sa mga anak. Kasi wala po ako talaga ibang ginusto kundi mapagtapos po sila ng pag-aaral nila. Lalo na po may anak po akong special child na talaga Ate, may bigas tayo dito ate. amat po. May konting ano tayo dito, mga dilata para sa mga bata. Malaking tulong na po ito sa mga anak ko, sir. Hindi ko nga po akalain tong ganito yung mangyayari sa buhay namin ngayon dahil po sa isang kaibigan din na handang tumulong din po sa sitwasyon ko kasi talagang nakikita naman din po yung sitwasyon ko. Halos kinakaya ko na lang po para sa mga anak ko. Sige ate. Hindi ko nga po kasi hindi ko akalain na wala naman po ako ibang nangarap sa buhay ko kundi maging masaya, magkaroon ng masayang pamilya ang mga anak. Hindi ko naman akalain na ganito mangyayari sa sana naman akong ginawang masama para magkaganito kami. Sige ate, ganun siguro ang buhay. Basta ang importante dito, nandito sa'yo lahat yung mga anak mo. At ako naman ate ay hindi nangangako, no? Pero ganun pa man, huwag ka pong mag-alala at antabayanan ko po kayo. Babalikan ko po kayo, no? Anuin ko yung sitwasyon ninyo na kahit paano makapaghatid ako ng konting tulong dito sa inyo, no? At sabi ko nga, salamat kasi kahit na ganun yung nangyari sa
inyo ng iyong asawa, andi dito ka para gabayan itong mga anak mo at lalong-lalo na itong special child, di ba? Kaya yun ate, ulitin ko, wag kang mag-alala. Nandito ang Team Kalingap at wag kang mag-alala pag nandito sila Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at sa mga kasama niya na mga kasamahan din namin na mga may kapasidad na makatulong ng higit diyan sa naitutulong natin, na itulong ko sa inyo sa ngayon ay ilalapit ko kayo, ha? At wag kang mag-alala. Ulitin ko, nandito ang Team Kalingap na handang maglingap sa mga katulad ninyong pamilya na yakap-yakap ng kahirapan at may mga problemang ganito, no? At siguro kung ano ba yung plano mo sa kinakasama mo, kung sakasakali mapanood niya to at magparamdam or di kaya pumunta dito para makiusap sa iyo, ano yung pwede mong sabihin sa kanya? Siguro po, kahit na hindi na po siya dito sa amin umuwi, Mama. masasabi ko lang po sa kanya, siguro gawin niya rin po yung responsibilidad niya para sa mga anak niya. Magpakaama siya sa mga anak niya. Yes, tama. Pero yung halimbawa, sabihin niya na mabuo kayong muli, okay naman ba sa'yo? Siguro sir, para sa akin, sa mga anak ko na lang po, sustento na lang po siguro ang maano ko sa kanya, kasi para sa akin po, kasi pag once na nakagawa na po kaya ng kasalanan, kahit na magsama pa po kayo sa isa't na bubong, ganun at ganun pa din po ang mangyayari. Paulit-ulit lang po. Tama, tama. So, ganun ate, ano pa pangalan muli? Jenny Lynn po. Jenny Lynn. Yun, ate Jenny Lynn. Maraming salamat sa pagbahagi mo ng kwento ng iyong pamumuhay dito sa barangay na to, no? At huwag kang mag-alala, ulitin ko, babalikan kita. Okay? At lagi kang mag-iingat. Ang mga anak mo, alagaan mong maigi, ha? Kung ano yung ginagawa mo noon, hanggang sa ngayon, tuloy-tuloy lang. At sabi ko nga, ang Team Kalingap ay nandito para umagapay sa inyo, no? Ayun ate, kami ay aalis muna at pasensya ka na sa nairegalo namin sa iyo, ha? Po. Ayun, maraming salamat at ingat. Bye-bye! Yan, diba? Okay, bye-bye. Sige ate, bye-bye. Thank you po. Yun mga kalingap, mga kaibigan, maraming salamat sa lahat, ano? Sa lahat ng ating mga viewers dyan, nakasubaybay lagi sa mga ganitong kwento ng mga pamilyang ating napupuntahan, ano? Maraming salamat po. Unang-una, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, at salamat din Kinrid TV Official. Ayan, maraming salamat po sa iyo. At shout out Maria Cosinera, at shout out din sa ating ambassador dito sa Pilar, Kalinga Pusi, at sa kasama natin Mara 77 Vlog, at shout out din sa landing pad ng Gumaka, J Morillo Vlogs, at shout out sa lahat. Ayun na tayo, nagpapasalamat din Lisa 67 Vlog, Chonila Reyes, Lani Wonder Woman, Irene Pahoyo, Tita Eman Farm Channel, Milapitan Hong Kong, at shout out din Bayuna TV. Salamat po sa iyo, Bayuna TV, no? At pasensya ka na. Oo, pasensya ka na talaga. At shout out din Mama Sinya Vlogs, shout out din Dai Loves Official. Sa lahat ng ating mga viewers, no, maraming salamat po sa pagsubaybay ninyo sa mga ganitong upload. At sana po nandyan po kayo lagi na nakasupport sa inyong lingkod, Kalingap Tatay Papsi. Mga Kalingap, mga kaibigan, maraming salamat again, and God bless us all. And bye-bye!